Moscow, isang malamig at kulay-abong umaga sa sentro ng kapangyarihan ng Russia, ang malaking bulwagan ng Ministry ng Pambansang Pag-unlad ay biglang nagliwanag sa lahat ng ilaw, hudyat ng isang apurahang press conference. Dose-dose ng mga mamamahayag ang nagsisiksikan sa pasilyo. Walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang nangyayari, maliban sa isang anunsyo na magbabago sa imahe ng bansa na malapit ng ilabas. Umakyat sa entablado ang isang opisyal na may ranggong bise-punong ministro, bakas sa kanyang mukha ang tensyon, at ang kanyang boses ay mabigat ngunit tiyak. Tumingin siya ng diretso sa kamera at bumigkas ng isang pangungusap na ikinagulat ng buong Europa at Asia. Mali ang pagtatasa natin sa Pilipinas sa loob ng maraming taon. Simula ngayon, dapat tingnan ng Russia ang Pilipinas ng may pagpapakumbaba. Maraming mamamahayag ang napanganga. Ang ilan ay nagmamadaling binuklat ang kanilang mga dokumento habang ang iba ay tulala at hindi makapindot ng kanilang mga kamera. Bakit Pilipinas? Bakit isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya ang nagtulak sa gobyerno ng Russia na gumawa ng ganitong pampublikong pag-amin? Itinuro ng opisyal ang malaking screen sa likuran niya. Lumitaw ang sunod-sunod na mga imahe ng Ninoy Aquino International Airport sa hating gabi. Isang grupo ng 18 na mayayamang matatanda na maputla ang mukha. Mabilis na tumulong ang mga tauhan ng paliparan at ang mga modernong sistema ng kontrol ay nagniningning. Heto, mariing sabi niya, 5 minuto lamang ang kinailangan para muling suriin ng Russia ang sarili nito. Nagkagulo ang buong bulwagan at isang mamamahayag ang biglang tumayo at nagtanong, "Ginoo, anong 5 minuto iyon? At bakit ito nagdulot ng ganitong kaguluhan?" Hindi siya direktang sumagot, sinabi lamang, "Panoorin ninyo ang recording sa Naya." Ang pangungusap na ito ang naglagay sa paglalakbay sa sentro ng atensyon ng mundo. Umalingaw-ngaw ang tunog, ang nanginginig na boses ng isang matandang Ruso na napakalakas kaya't napahinto ang lahat sa pasilyo ng paliparan. Ano ang nangyayari dito? Ito ba talaga ang Pilipinas? Sa sandaling iyon, ang buong lugar ng imigrasyon ay biglang tumahimik, tanging ang nanginginig na kamay ng matanda na may hawak na telepono ang nakikita. Ang 17 pang matatanda sa likuran niya ay nakatayo na parang mga estatwa. Sila ay mga taong nabuhay sa karangyaan sa Moscow na hindi pa nakalabas ng Russia. Palagi nilang pinaniniwalaan na ang Pilipinas ay isang pangkaraniwang destinasyon lamang sa silangan, ngunit pagkatapos lamang ng unang 5 minuto sa NAIA, lahat ng kanilang alam ay nabaligtad. Bumalik sa bulwagan, nagtapos ang opisyal sa isang mabagal ngunit makapangyarihang tono. Ang tanong ngayon ay hindi kung bakit sila nagulat, kundi kung ano ang ginawa ng Pilipinas upang magbago ang pananaw ng isang malaking bansa tulad ng Russia sa isang iglap. Nagliwanag ang mga flash ng kamera at nagunahan ng mga mamamahayag sa pagtatanong sa isang kapaligirang puno ng tensyon. Isang bansang may higit sa 140 milyong katao ang nayanig ng 5 minuto sa isang paliparan sa Pilipinas. Ito ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng diplomasya ng Russia. At pagkatapos, isang malaking tanong ang lumitaw na parang martilyo na tumama sa kayabangan ng buong Europa. Ano nga ba talaga ang nangyari sa Naya noong gabing iyon? Ang sorpresa sa likod ng kaguluhan, matapos ang paunang pagkabigla na yumanig sa buong Russia, sinimulan ng internasyonal na media na hanapin ang taong nasa likod ng recording na nagdudulot ng ingay. Makalipas ang ilang oras, lumitaw ang pangalang Olga Petrova sa mga pahayagan. Si Olga, mahigit 40 taong gulang, ay isang senior travel specialist sa Moscow. Sa loob ng 20 taon sa industriya, dinala niya ang mga kliyente sa 60 bansa mula sa mga mararangyang lungsod ng Europa hanggang sa mga disyerto ng gitnang silangan. Sa Russia, madalas sabihin na kung saan man may mga piling panauhing Ruso, tiyak na naroon na ang mga yapak ni Olga ilang buwan bago pa man. Mabilis, may kakayahan, at humaharap sa mga sitwasyon na parang isang bihasang sundalo. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala sa kanya ng mga elite ng Russia ang pinakamahihirap na grupo ng mga kliyente. At ang grupong nagdulot ng insidente sa Naya ay isa sa pinakamahihirap na grupo sa karera ni Olga. Ang grupo ay binubuo ng 18 matatanda na may average na edad na higit sa 70, ngunit lahat sila ay makapangyarihan o pinakamayamang tao sa Moscow.
Mayroong dating miyembro ng konseho ng lungsod, may-ari ng isang construction conglomerate at isang matandang babae na nagmamay-ari ng isang kadena ng mga high-end fashion boutique. Bawat isa sa kanila ay sanay na manirahan sa mga mamahaling apartment, kumain sa mga eleganteng restaurant at pagsilbihan na parang mga hari treyna. Ang average na yaman ng bawat isa ay higit sa 500 bilyong piso. Hindi pa sila nakapaglakbay ng malayo mula sa Moscow at kung maglalakbay man, pinipili nila ang mga lugar na may mataas na antas tulad ng Paris o Vienna. Ang pagpunta sa Pilipinas ay halos hindi nila maisip. Hindi lamang mayaman, ang grupong ito ay kilala rin sa pagiging maselan at kung minsan ay malupit sa mga tauhan. Ang isang maliit na mantsa sa isang serbilyeta o isang ulam na hindi ayon sa kanilang panlasa ay sapat na para masira ang kanilang buong araw. Kaya naman, sa mundo ng turismo sa Russia, lahat ay umiiling kapag naririnig ang tungkol sa grupong ito ng 18 matatanda. Ngunit iba si Olga. Naniniwala siya sa kanyang propesyon at sa kanyang kakayahang humarap sa mga sitwasyon hanggang sa matuklasan niyang ang destinasyong pinili ng grupo ay ang Pilipinas. Nang tanggapin niya ang gawain, hindi niya inasahan na ang biyaheng ito ang magiging pinakamahalaga sa kanyang 20 taong karera. At lalong hindi niya inasahan na ang Pilipinas, isang bansang dati niyang pinagdududahan, ang magiging lugar na magpapabago sa pananaw ng buong grupo ng 18 mayayamang matatanda at sila rin ang magiging sanhi ng makasaysayang 5 minuto sa NAIA. Isang hindi inaasahang desisyon. Bago ang araw ng pag-alis, tila isang bagyo ang namuo sa Moscow dahil sa desisyon ng 18 makapangyarihang matatanda. Walang anak o apo ang makapaniwala. Ang mga taong buong buhay ay nakakakilala lamang sa Paris, Vienna at St. Petersburg ay biglang gustong pumunta sa isang malayong bansa sa silangan na tinatawag na Pilipinas. Gabi bago ang pag-alis, maraming pamilya ang halos magkaroon ng emergency meeting. Sa isang marangyang apartment na may marmol na sahig, malakas na umalingaw-ngaw ang boses ng mga anak at apo. Itay, masyadong mainit sa Pilipinas. Paano ninyo makakayanan? Inay, ligtas ba doon? Narinig kong magulo ang mga kalsada. Lolo, bakit hindi na lang tayo pumunta sa Switzerland para mas panatag? Hindi angkop ang Pilipinas. Ngunit ang kakaiba ay, gaano man kalakas ang kanilang pagtutol, hindi natinag ang desisyon ng mga matatanda. Isang matandang lalaki na dating miyembro ng konseho ng lungsod ang humithit sa kanyang tabako at nagsabi, 70 taon na akong nabubuhay, nakita ko na ang Europa. Gusto kong makita kung ano ang mayroon sa Asya. Isang matandang babae na may mataas na ayos ng buhok at suot ang isang kwintas na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ay nagsabi ng may pag-aalinlangan, gusto kong malaman kung ano ang mayroon sa isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas na laging binabanggit ng mga apo ko. Ang kanilang saloobin ay hindi lamang simpleng pagkamausisa. Mayroon itong halong bahagyang pagmamaliit tulad ng pagtingin sa isang murang bagay para lamang malaman kung gaano ito kasama. Sa loob ng 7 dekada, nabuhay sila sa isang saradong mundo kung saan lahat ay inihahain sa kanila. Sanay silang tingnan ang Asya bilang isang mas mababang lugar na angkop lamang para sa pamimili ng murang gamit o pagkuha ng mga litrato. Isang matandang babae ang prangkang nagsabi, ang Pilipinas ay malamang katulad din ng ibang mga bansa sa Asya. Ngunit pupunta ako para may maikwento sa mga kaibigan ko at para malaman lang, nakatayo si Olga sa tabi na may mabigat na puso. Sa loob ng 20 taon sa kanyang propesyon, nakaharap na siya sa iba't ibang uri ng mga kliyente, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang grupo na may ganito kalalim na pagkiling. Nag-aalala siya hindi dahil sa mahirap ang paglalakbay, kundi dahil alam niyang hindi madaling pasayahin ang mga matatandang ito, lalo na't dala nila ang isang lihim na paghahambing sa Moscow na itinuturing nilang pamantayan ng sibilisasyon. Mayroon pa ngang nagduda na walang kakayahan ang Pilipinas na tumanggap ng mga VIP na tulad nila. Hindi ko alam kung malinis ba ang paliparan doon o baka maagang nagsasara tulad noong panahon ng komunismo. Bakit kailangang makipagsapalaran sa Asya kung sapat na ang kaginhawahan dito? Napabuntong hininga na lamang si Olga. Naunawaan niyang ang biyaheng ito ay hindi lamang isang simpleng bakasyon. Ito ay isang paghaharap sa pagitan ng mga lumang pagkiling
at isang Pilipinas na hindi pa niya gaanong kilala. Walang sinuman sa kanila, kahit si Olga, ang nakaisip na ilang oras lamang matapos tumapak sa NAIA, lahat ng mga pagkiling na iyon ay madudurog na parang babasaging salamin na nahulog sa bato. Ang pagbabago ng plano, sa orihinal na plano ng grupo, wala sa listahan ang Pilipinas. Ang kanilang napiling destinasyon ay isang marangyang paglalakbay sa Europa na magtatagal ng 10 araw mula Paris hanggang Zurich at magtatapos sa Lucerne. Lahat ay mga lugar na pamilyar sa kanila, ligtas at sapat na marangya. Nakapag-book na nga si Olga ng ilang Michelin-starred na restaurant para sa grupo sa pag-aakalang magiging maayos ang lahat tulad ng dati. Ngunit minsan, mapagbiro ang tadhana. 3 araw bago ang pag-alis, nagkaroon ng malawakang krisis sa abyasyon sa Europa, kabilang ang mga welga, pagkansela ng mga flight at pagsisikip. Puno ang mga balita, libu-libong turista ang na-stranded, nawawala ang mga bagahe, at maraming flight ang naantala ng hanggang 10 oras. Namutla si Olga nang matanggap ang abiso mula sa airline. Ang flight mula Moscow patungong Paris ay kinansela ng walang katiyakan. Agad niyang tinawagan ang bawat pamilya, sinusubukang pakalmahin sila, ngunit ang natanggap niyang reaksyon ay pagkainis. Ano na namang nangyari? Bakit laging magulo sa Europa? Saan tayo pupunta ngayon? Hindi ba't mananatili na lang tayo sa bahay? Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki sa grupo na may kasaysayan ng pabago-bagong presyon ng dugo ay biglang nakaranas ng bahagyang pagkahilo. Matapos suriin, ipinayo ng doktor ng pamilya na iwasan ng grupo ang mga lugar na hindi matatag at unahin ang mga lugar na may matatag na klima, madaling akses sa serbisyong medikal at higit sa lahat, ligtas. Nag-alok ang ahensya ng paglalakbay ng ilang mga pagpipilian, Turkey, UAE o Pilipinas. Tumahimik ang buong silid nang marinig ang pangalang Pilipinas. Isang matandang babae ang nagsabi, "Pilipinas, anong gagawin natin doon?" Wala tayong alam tungkol sa lugar na iyon. Tumayo si Olga sa gitna ng silid, hawak ang isang tumpok ng mga dokumento at malinaw na sinabi, "Ang klima sa Pilipinas ngayon ay banayad, matatag ang mga direktang flight, at lalo na napakaganda ng sistema ng kalusugan sa mga malalaking lungsod." Walang naniwala agad, ngunit wala na silang gaanong pagpipilian. Isang-isa nang nagsasara ang mga ruta ng flight sa Europa. Masyadong mainit naman sa gitnang silangan. At hindi angkop ang Turkey para sa mga matatanda. Isang matandang lalaki ang nag-krus ng braso at nagsabi sa tono na kalahating inis, kalahating pagsuko, "Sige, subukan natin ang Pilipinas at tingnan natin kung ano ang mayroon sa maliit na bansang iyon." Nag-aatubili na tumango ang buong grupo. Hindi nila alam na ang desisyong ito, na puno ng pag-aatubili, ay magbubukas ng isang paglalakbay na hindi inaasahan ng sinuman sa kanila o maging ng buong Russia. Unang, 5 minuto sa Pilipinas. Lumapag ang eroplano mula Moscow sa Ninoy Aquino International Airport eksaktong 1 ng umaga. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ng Maynila ay nagliliwanag sa isang malambot ngunit makapangyarihang dilaw na ilaw. Sumulyap si Olga sa kanyang relo. Iniisip na sa oras na ito, malamang natahimik na ang paliparan, sarado na ang ilang mga counter, at iilan na lang ang mga tauhan na nagtatrabaho tulad ng nakasanayan niya sa maraming lugar. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ang lahat ng iniisip niya ay tinangay ng malakas na hangin. Nang pumasok ang grupo sa pasilyo patungo sa arrival hall, ang tanawin sa kanilang harapan ay nagpahinto sa 18 matatanda. Ang mga puting ilaw ay nagniningning ng maliwanag, walang madilim na sulok. Ang sahig ay napakalinis kaya't malinaw na nasasalamin ang mga anino na nagdulot ng pagkalito sa mga matatanda. Wala pa silang nakitang paliparan na ganito kaliwanag at kalinis sa ganitong oras ng gabi. Isang matandang babae ang bumulong, "Nilinis ba nila ito dahil alam nilang darating tayo?" Ngunit mas nakakagulat ang katotohanan. Sa sandaling iyon, isang batang babaeng janitor ang dumaan na may dalang cart, huminto. Yumuko bilang pagbati sa grupo at ipinagpatuloy ang paglilinis ng bawat maliit na dumi sa sahig ng may kasipagan na hindi makapaniwala ang 18 matatanda. Sa Moscow, sa oras na ito, hindi mo na makikita ang mga janitor, lalo na ang ngumiti at bumati sa mga bisita.
Pagkatapos ng ilang hakbang, nakita naman ng grupo ang isa pang empleyado ng paliparan na magiliw na gumagabay sa isang grupo ng mga turista mula Korea patungo sa passport control area. Kahit hating gabi na, malinaw at palakaibigan pa rin ang kanyang boses, walang bahid ng pagod. Ngunit ang tunay na unang pagkabigla ay dumating nang makarating sila sa immigration control area. Nagulat si Olga nang makita ang isang maliit na anunsyo sa wikang Ruso para sa tulong sa mga bisitang Ruso, mangyaring makipag-ugnayan sa tauhan sa counter bilang. Bago pa man siya makabawi sa pagkagulat, isang batang babaeng empleyado ang lumapit, bahagyang yumuko at nagsalita sa perpektong Ruso na nagpatayo sa buong grupo na parang nakuryente. Maligayang pagdating po. Kung kailangan ninyo ng tulong sa mga proseso ng imigrasyon, mangyaring ipaalam po sa akin. Ang matandang lalaki na miyembro ng konseho ng lungsod ay nautal na parang isang bata sa harap ng kanyang guro. Marunong kang magruso? Ngumiti ang babae. Opo, sinanay po ako para tulungan ang mga bisitang Ruso at mula sa silangang Europa. Nag-init ang kapaligiran. Nagkatinginan ang 18 matatanda at sabay-sabay na kinuha ang kanilang mga telepono. Sa loob ng ilang segundo, sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga video call patungong Russia. Hello anak, alam mo ba kung nasaan ako? Nasa Pilipinas ako at parang nasa Europa. Anak, ipapadala ko sa iyo ang litratong ito. Tingnan mo, akala ko nasa hotel ako, hindi sa paliparan. At ang matandang lalaki na sumigaw sa simula, na nagpatahimik sa buong pasilyo, ay hindi pa rin makapaniwala. Mahigpit niyang hinawakan ang rehas at bumulong na parang nagtatanong sa sarili, ano ang nangyayari dito? Ito ba talaga ang Pilipinas? Naging napakabilis ng proseso ng imigrasyon, kaya't hindi na naisip ni Olga na paalalahanan ng grupo na ihanda ang kanilang mga dokumento. Ang mga automated na sistema ay moderno, sumusuporta sa maraming wika, may matalas na screen at mabilis na proseso. Ang mga matatanda na karaniwang nalilito sa mga makina ay agad na tinulungan ng mga tauhan sa sandaling hawakan nila ang screen. Isang matandang lalaki ang bumulong. Sa Moscow, sarado na ang counter na ito ngayon. Paano nagagawang panatilihing maayos ng Pilipinas ang kanilang paliparan? Hindi makasagot si Olga. Siya mismo ay nabigla. At iyon pa lamang ang unang 5 minuto sa lupa ng Pilipinas. Isang gabi ng mga pagtuklas. Nang lumabas ang grupo ng 18 matatanda sa malaking pinto ng NAIA, hindi nila sinasadyang tumingala sa langit. Ang hangin sa gabi ng Maynila ay parehong malamig at malinis, at hindi ito nagdadala ng pakiramdam ng kadiliman at takot tulad ng maraming malalaking lungsod na kanilang napuntahan. Ang mga ilaw sa magkabilang gilid ng kalsada ay pare-parehong nagniningning na parang walang katapusang mga laso ng ginto. Dahan-dahang umandar ang marangyang bus na nakalaan para sa grupo, at dito dumating ang pangalawang pagkabigla. Sa expressway patungo sa sentro ng Maynila, ang mga hilera ng ilaw ay tila walang katapusan, walang mga taong pagalagala, walang madidilim na lugar, at walang magulong trapiko o malalakas na busina. Ang lahat ay gumagalaw ng maayos at may kaayusan na nakakagulat. Isang matandang lalaki na sanay magmaneho ng sariling sasakyan sa Moscow ang bahagyang kumunot ng noo. Kakaiba, sa oras na ito sa Moscow, madilim ang kalsada at nakakatakot dumaan. Ang matandang babae na katabi niya ay marahang sumagot. Dito, parang araw, walang panganib na nararamdaman. Tumingin si Olga sa salamin at nakita ang mga mata ng bawat matanda na dilat sa pagkamangha. Pinagmamasdan nila ang tanawin sa labas na parang nanonood ng isang science fiction film. Ang mga kalsada ay maluwag, ang mga sasakyan ay nasa tamang linya at walang senyales ng pagsisiksikan o pagmamadali. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimulang pumasok ang bus sa lungsod at dito ganap na nadurog ang lahat ng kanilang pagkiling tungkol sa isang Pilipinas na natutulog pagkatapos ng 10 ng gabi. Sa mga pangunahing kalsada, nagniningning ang mga ilaw, bukas ang mga convenience store, 24,007, at may ilang mga coffee shop na may mga customer pa ring nag-aaral o nagtatrabaho. Ngunit ang pinakanagpanganga sa 8 matatanda ay ang tanawin sa kanilang harapan. Isang batang babae ang naglalakad mag-isa sa bangketa ng 2:20 ng umaga na may kalmadong kilos at walang bakas ng takot. Ang pinakamakapangyarihang matandang babae sa grupo
ay napabulalas, hindi ka pani-paniwala. Sa Moscow, mapanganib para sa isang babae na maglakad mag-isa sa oras na ito. Hinding-hindi sila maglalakas loob. Isa pang matandang lalaki ang sunod-sunod na tumango. Tama, kahit tayo ay hindi maglalakas loob na lumabas sa oras na ito, ngunit tingnan mo, nakikinig pa sa musika ang babaeng iyon. Sa mga mukha ng mga matatanda, malinaw na makikita ang pagkamangha na may halong paghanga. Nang huminto ang bus sa isang intersection para sa pulang ilaw, nakita pa nila ang ilang mga kabataan na tumatakbo pa uwi na parang 9 pa lang ng gabi. Natigilan si Olga. Sa loob ng 20 taon sa kanyang propesyon, hindi pa siya nakakita ng isang bansa na nakapagbibigay ng ganitong pakiramdam ng kaligtasan sa gitna ng gabi. Isang matandang lalaki ang bumulong, na bahagyang nanginginig ang boses. Paano nila nagagawang mapanatili ang ganitong kapayapaan sa Pilipinas? Tayo, na isang malaking kapangyarihan, ay hindi ito magawa. Idinagdag ng isang matandang babae, ito ay hindi tungkol sa pera. Ito ay kultura, ito ay kamalayan. Nagpatuloy ang pag-andar ng bus sa mainit na dilaw na ilaw. Habang papalapit sa sentro, mas malinaw na nakikita ang mga matataas na gusali na may ilaw. Ang mga kalsada ay malinis, walang basura, walang alikabok, at walang kaguluhan na karaniwang makikita sa maraming malalaking lungsod. Ang 18 matatanda, na sanay sa marangyang pamumuhay, ay nagsimulang tunay na mag-alinlangan. Wala nang nagpakita ng kanilang dating kayabangan. Sa halip, ang kanilang mga mukha ay puno ng malalim na pag-iisip. Ang matandang lalaki na miyembro ng konseho ay bumigkas ng isang pangungusap na nagpatahimik sa buong bus. Minaliit natin ang Pilipinas mula pa sa simula. Serbisyong higit sa inaasahan. Huminto ang bus sa harap ng hotel bandang 3:00 ng umaga. Isang oras na sa maraming malalaking lungsod. Ang mga hotel ay may iilang dilaw na ilaw na lamang, ang mga receptionist ay inaantok at iilan lamang ang mga bisitang pumapasok at lumalabas. Inihanda na ng 18 matatanda ang kanilang sarili para sa ganoong eksena, ngunit nang bumukas ang automatikong salaming pinto, natigilan sila. Sa loob ng lobby, ang ilaw ay malambot ngunit elegante, malinis at puno ng buhay. Ang mga receptionist ay nakatayo ng maayos sa likod ng counter. Ang kanilang mga damit ay plansado na parang bago, ang kanilang mga mukha ay sariwa at may ngiti sa kanilang mga labi. Ang ngiting iyon ay napakatamis kaya't muling nagulat ang 18 matatanda. Isang matandang babae na sanay sa malamig na serbisyo sa mga hotel sa Moscow, ang bahagyang hinila ang braso ni Olga at bumulong. Paano sila nakangiti pa sa ganitong oras? Hindi rin makasagot si Olga. Lumapit ang isang receptionist, bahagyang yumuko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dahil marami pong nakatatanda sa grupo, inihanda na po namin ang mga kwarto sa pinakatahimik na palapag para sa inyong pamamahinga. Kung mayroon po kayong espesyal na pangangailangang medikal, mangyaring ipaalam po sa amin para matulungan namin kayo. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malakas sa damdamin ng 18 matatanda sa Moscow. Para humiling ng isang tahimik na kwarto, kailangan mong magmakaawa o magbayad ng dagdag. Dito, ang mga tauhan pa mismo ang nag-alok. Ang matandang lalaki na miyembro ng konseho ng lungsod ay nagtaas ng kilay. Alam nila ang ating edad. Ngumiti ang receptionist. Opo, sinuri po namin ang listahan mula sa ahensya ng paglalakbay at inihanda ang lahat ayon sa edad para masigurong komportable ang grupo. Isa pang matandang babae ang labis na naantig, kaya't inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib. Wow, ganito sila kadetalyado? Naging mas mabilis ang proseso ng check-in kaysa sa pamantayan sa Europa. Habang naghihintay ng elevator, napansin ni Olga ang isa pang empleyado na lumapit at nag-alok ng maligamgam na tubig sa mga matatanda, kasama ang paliwanag na ang pag-inom ng maligamgam na tubig pagkatapos ng mahabang flight ay makakatulong sa katawan na maging mas komportable. Isang matandang lalaki ang tumawa. Sa bahay, malamig na tubig ang inihahain nila sa amin. Dito, maligamgam na tubig ang ibinibigay nila. Napakagaling. Nang pumasok sila sa elevator, lumitaw ang isa pang sorpresa. Maingat na nagtanong ang empleyado ng hotel sa grupo, nararanasan po ba ninyo ang pananakit ng tainga o pagkahilo kapag sumasakay ng elevator? Kung kailangan po,
Maaari namin kayong ihatid sa mas mababang hagdanan para hindi kayo mahirapan. Nagulat ang buong grupo. Hindi pa sila nakakita ng isang hotel na nagtatanong ng ganito kadetalyado. Nang makarating sila sa pasilyo ng kanilang mga kwarto, ang pinaka nagpahanga sa kanila ay ang katahimikan. Walang malalakas na tawanan, walang ingay ng mga bagahe, tanging mainit na ilaw at isang banayad na amoy na parang nasa spa. Isang matandang babae ang tumayo sa gitna ng pasilyo, dilat ang mga mata. Parang para sa atin lang ang buong palapag na ito. Ngumiti si Olga. Marahil ay gusto talaga nilang magkaroon ng magandang pahinga ang grupo at ang sandaling nagpabago ng malalim sa pananaw ng 18 matatanda tungkol sa mga Pilipino ay dumating nang malapit na silang pumasok sa kanilang mga kwarto. Isang receptionist ang humabol, hindi para humingi ng mga dokumento kundi para magpaalala. Mga Ginoo at Ginang, ang almusal po bukas ay mula 6 hanggang 10 ng umaga. Ngunit kung mayroong pagod dahil sa jet lag at magising ng huli, tawagan lamang po ang kusina at maghahanda kami ng hiwalay. Natigilan ang buong grupo. Isang matandang lalaki ang bumulong. Sa Moscow, ang paghiling ng hiwalay na almusal ay kasing hirap ng pag-abot sa langit. Dito, itinuturing nila itong normal. Sa ilaw ng pasilyo, ang bawat matandang mukha ay nagningning sa emosyon. Nagsimula nilang maunawaan na ang nagpapalakas sa Pilipinas ay hindi lamang ang infrastruktura, kundi ang mga tao nito. Isang sibilisadong umaga. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, sabay-sabay na bumaba ang grupo ng 18 matatanda sa lobby. Kahit 3 pa lang ng umaga, nakatulog na sila ng ilang oras, ngunit marahil ang pagkamausisa tungkol sa isang bansang hindi katulad ng anumang kanilang inaasahan ang nagtulak sa kanila na magsimula ng maaga. Inakay ni Olga ang grupo palabas at itinuro ang isang maliit na bus ng metro. Ngayon, sasakay tayo sa urban train ng Maynila. Isang matandang babae ang kumunot ng noo. Train? Sa edad nating ito, sasakay tayo ng train? Sa Moscow, ang mga train sa oras na ito ay madilim at maalikabok. Ngunit nang pumasok sila sa istasyon ng MRT, natigilan ang buong grupo na parang nagyelo. Ang istasyon ay hindi kapanipaniwalang malinis. Ang sahig ay makintab, ang mga puting pader ay walang gasgas, at ang hangin ay walang amoy ng amag tulad ng mga lumang subway station sa Moscow, kung saan ang amoy ng lupa at metal ay nagdudulot ng mabigat na pakiramdam. Sa Maynila, ang istasyon ng MRT ay maliwanag, maluwag at malinis na parang isang art gallery. Isang matandang lalaki ang nag-aatubiling hinawakan ng sahig. Walang alikabok, hindi ka panipaniwala. Habang naglalakad sila, nakita nila ang 2 hanay ng mga Pilipino na maayos na nakapila sa likod ng linya ng paghihintay, walang nagsisiksikan, walang tumatayo sa maling lugar. Lahat ay nagpapanatili ng distansya. Kalmado ang mga mukha at may ningning ang mga mata. Ang pinakamaselang matandang babae ay bumulong, nakapila sila na parang nasa Japan. Pagkatapos ay kumislap ang electronic board sa itaas. Parating na ang tren. Sa loob ng 1 minuto at 11 segundo, ang matandang lalaki na isang inhinyero ng Riles na dating namamahala sa 12-dosenang mga linya ng tren sa Moscow ay mabilis na kinuha ang kanyang relo para orasan ito. Nang dumating ang tren sa istasyon sa eksaktong segundo, tumingin siya sa bintana na may tulalang mukha. Walang segundo ang lumampas. Bihira ang ganitong disiplina. Bumukas ang pinto ng tren at ang sumunod na nangyari ay nagpaiyak sa buong grupo. Ang mga Pilipino ay tumabi sa magkabilang gilid para padaanin muna ang mga bababa, walang nagsisiksikan o nagtutulakan. Nang makababa na ang lahat, saka pa lamang sila dahan-dahang pumasok. Isang matandang babae ang huminga ng malalim, napakataas ng kanilang kamalayan. Sa loob ng bagon ng tren, walang ingay, walang nagsasalita ng malakas. May nagbabasa ng libro, may nakikinig sa musika, may nagbabrowse sa kanilang telepono. Lahat ay nagpapakita ng respeto sa pampublikong espasyo. Walang kumakain, kahit na maraming pagkain ang ibinebenta sa labas. At pagkatapos ay dumating ang sandaling lubos na nagpaantig sa grupo, isang buntis na babae ang sumakay. Halos kaagad, 2 binata ang sabay na tumayo. Nag-alok pa sila sa isa't isa ng upuan
parehong gustong unahin ang buntis. Ang matandang lalaki na miyembro ng konseho ng lungsod ay biglang pinunasan ang kanyang mga mata. Sa Russia, bihira ang ganito. Lubos akong humahanga. Pagtingin sa parke sa tabi ng lawa nang dumating ang tren sa huling istasyon, muling natigilan ang grupo. Sa ilalim ng banayad na sikat ng araw sa umaga, ang mga grupo ng mga tao ay tumatakbo, nagbibisikleta, nagtutulak ng mga stroller, at naglalakad kasama ang kanilang mga aso puno ng buhay. Ngunit ang mas nagpagulat sa kanila ay ang mga libreng kagamitan sa ehersisyo na nakalagay sa tabi ng daan. Sinubukan ng isang matandang lalaki na paikutin ang isang hawakan, dilat ang mga mata, libre. Lahat ng ito ay libre? Tumango si Olga. Pagtingin sa paligid, nakita ng lahat na ang mga Pilipino ay kusang loob na nagtatapon ng basura sa mga basurahan. Ang mga may-ari ng aso ay may dalang mga supot para sa dumi at walang kumakain kung saan-saan. Ang mga maliliit na kilos na ito ay nagsama-sama upang lumikha ng isang pakiramdam ng sibilisasyon na halos hindi ka pani-paniwala. Isang matandang babae ang humawak sa kamay ni Olga. Nanginginig ang boses. Paano napapanatili ng Pilipinas ang ganitong kahanga-hangang kamalayang panlipunan? Nabuhay na kami ng higit sa kalahati ng aming buhay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita kami ng isang lugar na napakapayapa, malinis, maayos at natural. Ngumiti si Olga. Marahil dahil dito, itinuturing nila itong normal. Nakatayo ang 18 matatanda sa gitna ng parke sa tabi ng lawa. At sa unang pagkakataon sa kanilang paglalakbay, wala silang sinabi. Hindi dahil sa wala silang masabi, kundi dahil sila ay lubos na namamangha sa sibilisasyon at kamalayan ng mga Pilipino. Ang kaginhawahan ng convenience store. Matapos ang isang umaga ng karanasan sa MRT at parke, inakala ng lahat na ang kanilang nakita ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Ngunit tulad ng sinabi ng isa sa grupo, ang Pilipinas ay tila hindi tumitigil sa pagiging sapat lamang. Habang naglalakad sa isang maliit na kalye malapit sa sentro, nag-uusap at tumitingin-tingin ang 18 matatanda. Bigla, sumindi ang mga puting ilaw mula sa isang convenience store, napakaliwanag at malinis kaya't napahinto ang buong grupo. Sa isang karatula sa may pintuan ay nakasulat ang "Bukas 24 oras bawat araw." Isang matandang babae ang nagsabi. Sa Moscow, pagkatapos ng 10 samba ng gabi, tahimik na parang sementeryo. Ngunit dito, nang pumasok sila, tila napadpad sila sa ibang mundo. Bumukas ang automatikong pinto, at sa loob ay malamig, maliwanag ngunit malambot ang ilaw, at malinis na parang isang maliit na shopping mall. Ang nagpatigil sa kanila ay hindi lamang ang kalinisan, kundi ang pagiging functional ng tindahan. Ang bawat sulok ay parang isang mobile living station. Mayroong lugar para magbayad ng mga bill ng kuryente, tubig at trapiko, isang lugar para magpadala ng mga parcel, at sa tabi nito ay isang makina para bumili ng mga tiket sa sinehan, tren at bus. Ang lahat ay maayos, organisado at moderno. Isang matandang lalaki ang bumulong. Sa Russia, kailangan mong pumunta sa 3 o 4 na lugar para matapos ito. Dito, isang maliit na tindahan lang ang kailangan. Pagkatapos ay pumunta sila sa food section. May mga mainit na cabinet na may sariwang tinapay, siupaw, instant noodles, at dilatang kape. Ang mabangong amoy ay nagpagutom sa mga matatanda. Ngunit ang nagpagulat sa kanila ay ang mga presyo. Ang isang mainit na mangkok ng bok choy ay mas mura kaysa sa isang maliit na bahagi ng isang pagkain sa Moscow. Ang isang mabangong iced coffee ay napakamura, kaya't 2 beses na nagtanong ang isang matandang babae para makasigurong tama ang kanyang narinig. Isang matandang lalaki ang tumawa. Kung ganito ang mga presyo sa Russia, mag-uunahan ang mga tao mula umaga hanggang gabi. Sa cashier, isang batang babaeng empleyado ang ngumiti at bumati sa grupo sa simpleng Ingles na malinaw. Welcome po. Kung kailangan po ninyo ng mga pagkaing madaling kainin para sa mga nakatatanda, maaari po akong magmungkahi. Ang ngiting iyon ay nagpalambot sa puso ng 18 matatanda. Sa maraming paglalakbay sa Europa, sanay na sila sa malamig at tahimik na serbisyo. Dito, ang kabaitan ay nagmumula sa puso, hindi pilit. Isang matandang babae ang labis na naantig kaya't hinawakan niya ang kamay ni Olga.
Hindi tayo itinuturing ng batang babaeng iyon bilang mga estranghero. Pagkatapos ay isang binata sa likod ng counter, mga 20 taong gulang, ang yumuko at bumati, "Welcome to the Philippines." Tatlong simpleng salita lamang, ngunit nagpainit ito sa kapaligiran ng tindahan. Nang lumabas sila, lahat ay may dalang ilang maliliit na bagay, ngunit ang tunay nilang dala ay ang pakiramdam ng pagkamangha sa 24,007 na kaginhawahan ng Pilipinas. Isang kaginhawahan na hindi pa nila nakita sa kanilang sariling bansa. Isang makapangyarihang matandang babae sa grupo ang ngumiti. "Akala ko pumunta tayo sa Pilipinas para tingnan lang, ngunit sa halip, kailangan nating matuto mula sa Pilipinas." Isang emergency na nagpabago sa lahat. Sa hapon ng araw na iyon, pagkatapos ng mahabang araw ng pamamasyal at karanasan, bumalik ang grupo ng 18 matatanda sa hotel na parehong pagod at masaya. Inakala ng lahat na aakyat sila sa kanilang mga kwarto para magpahinga, maligo at maghanda para sa hapunan. Ngunit tila nais silang subukin muli ng tadhana. Habang nakatayo ang grupo sa harap ng reception, biglang huminto ang 74 taong gulang na lalaki na may kasaysayan ng alta presyon. Namutla ang kanyang mukha na parang naubusan ng dugo, nanginginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang paghinga ay mabilis na parang mapuputol. "Olga! Olga! Nahihilo ako!" Biglang tumahimik ang buong lobby ng hotel. Agad na lumapit ang 10 pangmatatanda. Umalingaw-ngaw ang mga tawag at sigaw ng pag-aalala. Namutla si Olga. Alam niyang isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring magdulot ng panganib sa matanda. Ngunit ang ikinagulat ni Olga ay ang reaksyon ng hotel. Sa loob lamang ng ilang segundo, tinawagan na ng receptionist ang pinakamalapit na medical center. Isang empleyado ang mabilis na nagdala ng maligamgam na tubig, isa pa ang umalalay sa matanda sa isang upuan, at isa pa ang nagpakalma sa kanya sa mahinang boses. Walang nagpanik, walang nag-atubili, ang lahat ng kilos ay magkakasabay na parang sinanay ng mabuti. "Papunta na po ang medical taxi, ilang minuto na lang po," sabi ng receptionist sa isang kalmadong boses na nagpagulat kahit kay Olga. Dumating ang sasakyan nang hindi kapani-paniwalang bilis. Sa loob lamang ng maikling panahon, na mas maikli pa kaysa sa paghahanda ng isang tasa ng tsaa, nasa emergency room na sila ng isang malaking ospital. Pagpasok pa lamang sa pinto, nakaranas na naman sila ng isa pang malaking pagkabigla. Ang emergency room ay maliwanag, malinis, at maayos ang mga upuan. Walang nagsisiksikan o sumisigaw, tulad ng nakita nila sa ilang mga ospital sa kanluran. Isang nurse sa emergency ang lumapit at nagsalita sa perpektong Ingles. "Maupo po kayo rito, sir. Nahihirapan po ba kayong huminga? Nasusuka po ba kayo? Kailangan ko pong malaman para ma-prioritize kayo." Hirap huminga ang matanda, ngunit tumango pa rin. Sa sandaling iyon, isang batang doktor ang lumapit, na may ngiting napaka-Pilipino, mabait, mainit at nakakapanatag. "Marunong po ako ng kaunting Ruso. Huwag po kayong mag-alala, kami na po ang bahala." Ang mga salitang iyon ay parang malakas na kuryenteng dumaloy sa likod ng mga bisita. Isang matandang babae ang nagtakip ng bibig at bumulong, "Diyos ko, marunong pa ng Ruso ang mga doktor na Pilipino." Agad na isinagawa ang mga pagsusuri sa matanda, electrocardiogram, blood test, at chest x-ray. Bawat hakbang ay isinagawa ng maayos, malinaw, at walang nasayang na segundo. Tiningnan ni Olga ang kanyang relo. Halos huminto ang kanyang puso sa pagkagulat. Mula sa pagpasok hanggang sa matapos ang lahat ng pagsusuri ay katumbas lamang ng oras ng pag-inom ng isang mainit na tasa ng tsaa. Isang matandang lalaki sa grupo ang nagsabi, "Sa Moscow, ang paghihintay pa lang para sa kumpirmasyon ng insurance ay inaabot na ng buong umaga." Matapos ang sunod-sunod na pagsusuri, bumalik ang doktor at marahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng matanda. "Mabuti na lang po at walang seryosong problema. Pagod lang po ito dahil sa pagbabago ng panahon at jet lag. Magpahinga lang po kayo ng ilang araw at magiging maayos din po kayo." Nanginginig na hinawakan ng matanda ang kamay ng doktor, namumula ang kanyang mga mata. "Mahigit 70 taon na akong nabubuhay, hindi ko inakalang maililigtas ako sa isang bansang dati kong minaliit." Nakatayo ang buong grupo, hindi dahil sa takot kundi dahil sa emosyon. Nang pumunta sila sa pharmacy para kunin ang reseta,
Isang batang pharmacist ang maingat na ipinaliwanag ang bawat gamot kung paano ito inumin at ang mga paalala sa malinaw na Ingles. Ang pinakagulat sa kanila ay ang kabuuang gastos kabilang ang emergency services, mga pagsusuri at gamot na napakababa kaya't inakala nilang nagkamali ang empleyado sa pagkwenta. Isang matandang babae ang nautal, bakit napakamura nito at napakabilis pa ng serbisyo? Ngumiti ang pharmacist. Dito po, sinusubukan po naming gawing madali para sa lahat na makakuha ng serbisyong medikal. Iyon po ang layunin ng ospital. Nang lumabas sila sa ospital, ang malamig na hangin ng Maynila ay humaplos sa kanilang buhok at isang matandang lalaki sa grupo ang dahan-dahang nagsabi, "Ang Pilipinas ay hindi lamang maganda, iniligtas ng Pilipinas ang ating buhay." At iyon ang sandaling tuluyang nagpabago sa 18 puso, isang aral sa pagpapakumbaba. Matapos ang insidente sa ospital sa Pilipinas, bumalik ang grupo ng 18 matatanda sa hotel na tahimik. Hindi ito isang katahimikan ng pagkabalisa, kundi isang katahimikan ng isipan, tulad ng kapag ang isang tao ay nakaranas ng isang sandali na nagpapaisip sa kanya sa buong buhay niya. Ang matandang lalaki na kaliligtas lang ay umupo sa sofa sa lobby, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Pumapalibot sa kanya ang iba pang matatanda, walang nagsasalita. Maging si Olga ay hindi nangahas na basagin ang katahimikan. Naunawaan niyang ito, ang sandaling unti-unting nabibitak ang kanilang kayabangan, pagkiling, at mga paniniwalang tila hindi magbabago. Sa huli, ang matandang lalaki na miyembro ng konseho ng lungsod, na laging may matigas na anyo, ang unang nagsalita. Mabagal ang kanyang boses ngunit ang bawat salita ay may bigat. Nagkamali tayo, mali mula sa simula hanggang sa huli. Isang matandang babae ang marahang tumango, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Inakala nating ang Pilipinas ay isang maliit at kulang na lugar, ngunit lahat ng nakita natin mula sa paliparan, mga kalsada, mga tao, hanggang sa ospital, ay nagpatunay na mali tayo. Ang matandang lalaki na naligtas ay inilagay ang kanyang kamay sa dibdib at napabuntong hininga. Nabuhay ako sa mga mararangyang gusali sa buong buhay ko, ngunit hindi ko pa naramdaman ang ganitong dedikasyon. Isang bansang minaliit ko ang nagligtas sa akin mula sa isang kritikal na sitwasyon. Isa pang matandang babae ang pinunasan ang kanyang mga mata at nagsalita sa nanginginig na boses. Ang mga Pilipino ay hindi lamang magagaling, sila ay mababait. Pinapahalagahan nila ang bawat maliit na kilos at iyon ang tunay na nakakahanga. Nakatayo si Olga. Pakiramdam niya ay nasasaksihan niya ang isang makasaysayang sandali. Kilala niya ang mga matatandang ito, mga simbolo ng mataas na uri ng lipunan sa Russia na hindi madaling umamin ng anuman. Ngunit ngayon, umamin sila hindi lamang sa salita kundi sa kanilang mga mukha, mga mata at sa malalim na emosyon sa kanilang mga puso. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang nagsabi, "Ang lakas ng Pilipinas ay wala sa pagpapakitang gilas, ito ay nasa kahusayan, katahimikan at sa mainit na puso ng mga tao nito." Ang pinakamakapangyarihang matandang babae sa grupo ang nagtapos sa isang pangungusap na nagpakilabot kay Olga. "Pumunta tayo sa Pilipinas para tingnan, ngunit sa katunayan, tinuruan tayo ng Pilipinas." Nagkatinginan ang buong grupo. Sa mainit na dilaw na ilaw ng lobby ng hotel sa Maynila, isang bagay ang naging malinaw. Ang biyaheng ito ay hindi lamang isang bakasyon kundi isang paggising, isang pagbubukas ng mata, isang aral tungkol sa isang bansang mali ang kanilang pagkakilala sa loob ng maraming taon. Ang epekto sa Russia. Nang bumalik ang grupo ng 18 matatanda sa Moscow, ibang-iba ang kanilang pakiramdam kumpara noong umalis sila, naghihintay na ang kanilang mga pamilya sa paliparan. Inakala ng lahat na magrereklamo ang kanilang mga magulang at lolo't lola tungkol sa mainit na klima, kakaibang pagkain o sa nakakapagod na biyahe tulad ng dati. Ngunit hindi, pagkakita pa lang sa kanilang mga mahal sa buhay, nagsimula silang magkwento na parang nagbubuhos ng isang kalangitan ng mga alaala. Ang Pilipinas ay hindi kapani-paniwalang kahanga-hanga. Isang matandang babae ang nagkwento tungkol sa isang mainit na mangkok ng arroz caldo sa hating gabi na ganap na ligtas. Isang matandang lalaki ang nagkwento tungkol sa sistema ng MRT na malinis at nasa oras hanggang sa huling hininga. Ang naligtas sa ospital
ay nanginginig na inilarawan ang profesionalismo ng mga doktor na Pilipino na nagpanganga sa buong pamilya. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang umingay ang social media sa Russia. Ang mga larawan ng NAIA na nagniningning sa gabi, mga video ng mga Pilipinong nag-aalok ng upuan sa MRT, mga larawan ng malinis na parke, at lalo na ang video tungkol sa ospital sa Pilipinas, kung saan isang matandang Ruso ang naligtas sa mas maikling panahon kaysa sa pagpila sa kanilang bansa ay kumalat. Bawat post ay umani ng daan-daang komento. Nagulat ang mga kaibigan, kapitbahay at kasamahan, ito ba talaga ang Pilipinas? Bakit hindi natin nalaman ang tungkol sa bansang ito ng mas maaga? Kailangan nating pumunta agad, hindi na dapat mag-atubili. Biglang tumaas ang bilang ng mga Ruso na naghahanap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Iniulat ng mga ahensya ng paglalakbay na ang mga tour sa Pilipinas ay naubos sa mas maikling panahon kaysa sa isang umaga sa palengke. Nagpalabas pa ang isang istasyon ng telebisyon sa Moscow ng isang espesyal na dokumentaryo na pinamagatang Ang Himala na Tinatawag na Pilipinas. Sa isang pribadong kumperensya, isang mataas na opisyal ng Russia ang nagsabi ng isang pangungusap na nagpagulat sa buong silid. Matagal na nating minaliit ang Pilipinas. Panahon na para matuto. Sa isang paglalakbay lamang, hindi sinasadyang lumikha ang 18 matatanda ng isang bagong alon na nagpatuon sa atensyon ng buong Russia sa Pilipinas nang may paghangang hindi pa nararanasan. Ang pangwakas na paalam. Sa huling umaga nila sa Pilipinas, ang panahon sa Maynila ay kakaibang malamig. Nakaupo ang grupo ng 18 matatanda sa tabi ng bintana ng hotel, pinagmamasdan ang agos ng mga sasakyan sa ibaba. Walang nagsasalita, ngunit sa kanilang mga mata, alam ng lahat na sinusubukan nilang panatilihin ang bawat sandali ng espesyal na linggong iyon. Ang matandang lalaki na naligtas ay hinawakan ng kamay ni Olga, mabagal ngunit puno ng emosyon ang kanyang boses. Ang isang linggo sa Pilipinas ay ang pinakamahalagang panahon sa buhay ko. Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong inalagaan ako ng mga estranghero. Isa pang matandang babae ang ngumiti, bahagyang may luha sa kanyang mga mata. Binago ako ng Pilipinas. Dito, hindi ipinagmamalaki ng mga tao ang kanilang yaman o kapangyarihan, nabubuhay sila sa kabaitan at iyon ang tunay na lakas. Nakatayo si Olga sa tabi, puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Bumulong siya. Babalik ako sa Pilipinas, hindi bilang isang tour guide, kundi bilang isang mag-aaral na gustong mas maunawaan ang bansang ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ang isang bagay. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang destinasyon ng mga turista. Ito ay isang aral, isang inspirasyon, isang lugar na tumulong sa kanila na muling tingnan ang kanilang sariling buhay. At dito nagtatapos ang kwento ng paglalakbay ng 18 matatanda mula Moscow patungong Pilipinas. Isang maikling linggo, ngunit sapat na upang baguhin ang kanilang pananaw, ang kanilang mga puso. Sapat na upang sabihin ng mga taong nabuhay na ng halos buong buhay nila na ang Pilipinas ay mas kahanga-hanga kaysa sa anumang inakala natin.